Mayo, panahon ng mga pistahan at abala na naman lahat ng mga residente ng Babatnin. Isang liblib na nayon sa tabing dagat sa Bulacan. Taon-taon, tuwing sasapit ang ika-15 ng naturang buwan, ipinagdiriwang ang pista dito. Lahat ay nagiging abala sa paghahanda at paglilinis para sa pista, ngunit naiiba si Pekto sa lahat ng mga taga-Babatnin. Kahit ilang araw na lang ang nalalabi at pista na, hindi siya natitigati. Hoy, Pekto! Ilang kilo ba ang irereserba mo, ha? Kilo ng ano? Kilo ng baboy. Aba, damuho ka. Anuhin ko naman po ang karne. Pista, damuho ka. Ikaw na nga ang pinagpapalawagan eh. Baka pag naubusan kay sisihin mo ako. Ay, makalis na nga. Bisperas ng pista ay dumating si Aling Ura sa bahay ni Pekto. Si Aling Ura ay ina ni Chedeng na misis niya. Laking pagtataka ni Pekto kung ano ang kailangan ng biyanan, gayong alam naman niya na mainit ang dugo nito sa kanya. Pagdating ni Aling Ura sa bahay, Kailangan na ho ba kayo, nanay? Asan ba ang asawa mo? Narito ho ako, nanay. Ni hindi nga kayo bumili ng bagong kortina, ha, Chideng? Ho, kasi... Bakit naman ako kailangan ng bagong kurtina? Natutulog ka ba sa pansitan, Pekto? Hindi mo ba alam na pista? Yun ho ba? May pera ka na bang babae ka para pambili ng ihahanda? Wala ko kaming plano maganda, nanay. Ano? Ang buwiset. Bagay sa inyo sa bundok nakatira. Baka hindi mo alam, Pekto. Alam na ang papel mo rito sa Babatnin. Nuno ka daw ng kuripot. Nanay, hindi po mahalaga sa akin ang sasabihin ng ibang tao. Hindi naman ho kasi ako tutulungan sa pagbabayad ng uutangin kong patubuan eh. Tsaka hindi naman ho siguro ako mapapahiya at wala naman akong sinumbinda. Abay, paano ang kahihiyan ko? Paano naman po kayo mapapahiya? Ako naman po ang hindi naganda. Abay, kinumbida ko ang mga kumari kong taga Maynila. Pinagmamalaki ko pang alimango, malalaking hipon at talaba ang handa mo. nagdadabog na umalis ang matandang babae. Matagal nang nakaalis si Aling Ura nang magsalita si Chedeng habang naghahanda ng pananghalian. Paano kaya yun, Pekto? Anong paano? Unti-unti na sanang lumalamig sa'yo ang kalooban ni Nanay, Pekto. Baka tuloy hindi na tayo kibuin nun. Yan nga ang problema. Anong problema? Yung gusto ng nanay mo yung pamamanhikan. Alam mo naman ang ugali dito sa lugar, di ba? Dispiras pa lang ng kasal ay puputaktingin ka. Akala ko ba, sabi mo, pinaghahanda mo ang kasal natin. Hindi pala tayo nagkakaintindihan, Chedeng. Totoo naman nakahanda na ako. Ngunit hindi sa ipapakain o ihahanda kundi para sa panimulang buhay natin. Ano ngayon ang plano mo? Di ano pa, di magtatanan tayo. Naku, hindi mo pa siguro kilala ng husto si Nanay. Masamang magalit yun. Gusto ka naman niya, Pekto. Siguro, kung mamamanhikan man kayo, papayag yun ng walaan. Walaan din yung kasal ng bunsong kapatid ni Inang, di ba? Ilang kaon ng birang naubos, 18. Ilang manok ang pinulutan, 35. At napintasan pa, nakuripot daw. Natapos ang pag-uusap ni Pekto at Chedeng na magulo at tila may samaan ng loob. At mula noon, nagsimulang makarinig si Pekto ng pasarin sa mga umpukang kinabibilangan ni Aling Ura. Buwiset, gusto mag-ari ng hiyas. Ayaw namang gumastos ng kusing. Tinamaan ka naman ng lintek ko. Masipag naman ho yung tinutukoy nyo, Aling Ura. Wala hong pinipiling trabaho. Pasatandal ho sa pader ang anak nyo. Anong pader? Baka kamo mahina ang anak ko. Abay pati pagkain niya ititipirin. Sa mga pagkakataon na nakakarinig si Pekto ng pasaring mula kay Aling Ura, ay siya na lamang ang umiiwas upang wala ng gulo. Ngunit sa kabila ng lantarang pag-ayaw ni Aling Ura kay Pekto, ay nananaig pa rin ng pag-ibig at sumamang magtanan si Chedeng kay Pekto. Bumubungad pa lang ng tarangkahan ni Aling Ura ang bagong tanan, ay biglang iwinasiwas ni Aling Ura ang kanyang itak. Ang walang hiya! Itatanan pa ang anak ko! Nasa hustong gulang na po kami, nanay. Isa pa po, ay nagdadalang tao na po si Chede. Kung sinabi mo lang na ayaw mong gastusan ng anak ko, ako na sana ang gumastos. Mabaon man ako sa utang. Tinanggap na ay may pasarin pa rin si Aling Ura.
Mahaba pa ang litanya at pag-aalipusta ay idinuktong ni Aling Ura pero hindi sumagot ni isang salita man si Pekto. Buwan ng Pebrero ay nanganak si Chedeng at Cesarian. Salamat na lamang sa kakuriputan ni Pekto at hindi sila nagkulang sa ginastos. Maghanda na kaya tayo kahit paano, Pekto. Posible nga sa ating dali ni nanay ang kanyang kumare. Wala naman kasing pirmi ang trabaho yun, kaya hindi makapaghanda. Saka sinubok na raw nilang mangutang, pero wala silang mautangan. Meron pa naman tayong ilang manok dyan eh. Araw na ng pista sa Babatnin. Panauhin ng mag-asawang Pekto at Chedeng si Aling Ura at ang kumari niyang taga Maynila. Panatag si Pekto na hindi naman kahiya-hiya ang handa nila ni Chedeng. Nang makaalis na ang kumare ni Aling Ura ay nanggagalaiti ito. Hindi ko akalaing ipapahiya niyo ako sa kumari ko. Bakit naman po? May handa naman po tayo ah. Pasensya na kayo, nanay. Alam niyo naman na nasesaryan ako, di ba? Ay nako, ano pang may harap ko kay Mare? May iniimporta pa naman ako doon. Hay, at alam mo kung ano ang iniimporta ko? Ano ho? Ipinakikiusap kong kahit janitor ay may pasok ang kapatid mo. Ay, buwiset talaga. Nang makaalis si Aling Ura, Ang sinabi ni nanay ang dahilan kaya ayoko ng maluhong handaan. Gusto kong pagandaan ang kinabukasan ng ating mga anak para hindi janitor lang ay pinakikiusap pa. Pista sa Baryo. Isang akda, Leonardo T. Buluran.